Ang pangarap ng Diyos balang araw, lahat ng tao ay magkaroon ng puwang sa kanyang tahanan. Si Jesus ang bagong tahanan, siya ang bagong templo. At kung noon, kinakailangan pang pumunta ng tao at umakyat sa Jerusalem para makatagpo ang Diyos, what is Jesus doing today in the gospel? Yung templo ng bagong tipan, siya mismo ang lumalapit sa mga tao. It is the temple that not only opens its doors to the people of God, and even to outsiders. Jesus, the new temple, reaches out and opens His heart to the outsiders. And all nations will be gathered unto myself. Yun yung ginagawa ni Jesus at ipinapaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng kwentong ito na ang lahat mayroon ng puwang. Kaya itong babaeng ito, nung una man siya'y sa paningin natin iniinsulto, ang ending naman ng kwento, siya ang pinapurihan at ipinagkaloob ang kanyang pangangailangan. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that hour. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kindly seated. Good evening, brothers and sisters. We greet especially those who are with us through the live streaming. Saan man po kayo nandoon sa mundo ay binabati namin kayo mula dito sa makasaysayang simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. Kung tatawagin ko kayong tuta o aso, matutuwa ho ba kayo? Yun nga lang sitsitan ko kayo eh. Shh! Maiinsulto na kayo. Pero yung sabihan kayong aso o tuta, napakabigat na insulto nun. Kaya napaka-kontrobersyal ng ebanghelyong narinig natin ngayon dahil si Jesus, tinawag niyang tuta o aso ang babaeng Kananea na lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Humihingi na nga ng tulong, ininsulto pa. Kaya napakahirap unawain kung minsan ang mga pangungusap ni Jesus dito, lalo na kung hindi natin ito inuunawa sa tamang pamamaraan. Nang iinsulto ba talaga si Jesus? Sa pandinig natin sa panahon ngayon, oo. Dahil ang tao, hindi mo dapat tawaging aso o hayop, baboy, kahit na ano pa mang klase ng hayop. Pero nung panahon ni Jesus, bukang bibig nila yon. Calling the Jews and the pagans as dog is a description of who they are. They are people who eat dirty food for the Jews. The forbidden food for the Jews. They go to forbidden places for the Jews.
And therefore, they consider these people as animals because there are no other good than animals. Dahil yung ginagawa ng mga hayop, sa tingin ng mga Hudyo, ginagawa din itong mga hentil at mga pagano. Kumakain sila ng marumi. Ang kanilang dugo sa paningin ng mga Hudyo ay marumi dahil hindi sila mga purong Israelita. Hindi sila tuli. They're not circumcised. Like animals, they say. And so they are considered like dogs, like animals. Pero nung panahon ni Jesus, bukang bibig lang yun. Hindi yun insulto talaga. Kaya nga, meron mga salita na ngayon, kapag hindi mo naintindihan, akala mo insulto din eh. Halimbawa, minsan may kausap po akong kabataan sa isang parokyang pinanggalingan ko. Nagpapaliwanag siya, sabi niya, Father, kahit ganito po yung naging turnout ng activity natin, kahit papaano, marami pong umattend, okay na po yun. Sabi ko sa kanya, well, oo nga, pero hindi mo na ako kailangan bigyan ng konsuelo de bobo. Umiyak yung kabataan. Sabi ko, ba't ka umiyak? Father, ba't yun naman po ako sinabihang bobo? Uy, wait. Hindi tayo nagkakaintindihan. Kapag sinabing konsuelo de bobo, what does it mean? Konsuelo de bobo, ang ibig sabihin lang nun ay pampalubag loob. So hindi ko siya minumura, hindi ko siya iniinsulto. I'm just saying, okay na ako, hindi mo na kailangang palubagin yung loob ko. Ganun lang kasimple. It was not meant as an insult, but it was heard, understood as an insult dahil magkaiba kami ng pamamaraan ng pagsasalita. Are you getting me? Words may be interpreted in different ways. Jesus does not mean to insult this woman, but Jesus is trying to use the language of the Jews in the way they describe women or a Gentile or a pagan like this woman who came from Cana or from the region of Tyre and Sidon. But does really Jesus intend to insult and to put down this woman? And the simple answer is no. By the mere fact that Jesus is there in the region of Tyre and Sidon, it only means one thing. Ask me what? That Jesus is willing to be with people who are marginalized like this woman. Hindi siya kagaya ng ibang Hudyo na nandidiri sa mga kagaya niyang babaeng Kananeya na Hudyo at pagano. Dahil sa Ebanghelyo, sabi sa Ingles, Jesus withdrew. Ibig sabihin, lumabas siya. Ibig sabihin, nag-reach out siya. Pinuntahan niya talaga itong babaeng ito o yung mga tao doon upang sabihin sa kanila na may puwang sila sa puso ni Jesus. And this is the fulfillment of the prophecy that we have heard in the first reading today. Isaiah says in our first reading, the days will come that all nations will be gathered unto myself. They will all worship in the temple of the Lord. They will climb up to Mount Zion, and my temple shall be a house of prayer. Ang pangarap ng Diyos balang araw, lahat ng tao ay magkaroon ng puwang sa kanyang tahanan. Si Jesus ang bagong tahanan. Siya ang bagong templo. At kung noon, kinakailangan pang pumunta ng tao at umakyat sa Jerusalem para makatagpo ang Diyos, what is Jesus doing today in the gospel? Yung templo ng bagong tipan, siya mismo ang lumalapit sa mga tao. It is the temple that not only opens its doors to the people of God and even to outsiders. Jesus, the new temple, reaches out and opens His heart to the outsiders. And all nations will be gathered unto myself. Yun yung ginagawa ni Jesus at ipinapaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng kwentong ito na ang lahat mayroon ng puwang. Kaya itong babaeng ito,
nung una man siya'y sa paningin natin iniinsulto, ang ending naman ng kwento, siya ang pinapurihan at ipinagkaloob ang kanyang pangangailangan. Are you listening to me? What is the first message of the gospel today? That God's heart is open to everyone. Can repeat that again? What is the first message? God's heart is open to everyone. Lahat po tayo may puwang sa puso ng Diyos. Kahit yung mga itinatakwil ng lipunan, kahit yung mga hindi pinapansin, kahit yung mga itinuturing na marurumi at makasalanan, kagaya ng mga pagano at ng mga hentil sa tingin ng mga Hudyo, lahat tayo may puwang sa puso ng Diyos. Ang turing man sa atin ng ibang tao'y hayop. Ang turing man ng ibang tao sa atin ay hindi nila tayo kapantay. Tandaan natin, si Jesus mismo ang lumalapit, nagbubukas ng kanyang puso sapagkat lahat tayo may puwang doon. Kaya nga, hindi tumigil si Jesus sa pakikipag-usap sa babaeng ito, even if the disciples were refraining him to talk to this woman. Panginoon, huwag niyo na pong kausapin yan. Pagbigyan niyo na lang para umalis na kasi napakakulit. No. Jesus wants his disciple to see the persistence of this woman. To let them know na kahit itong babaeng ito, tinitingnang mababa ng lipunan, sa tingin ng Diyos, mataas ang pagtingin sa kanya. Bakit? Ang kanyang pananampalataya ay hindi pangkaraniwan. Itong babaeng ito, walang kinagis ng Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos ng Israel. Pero ano ang tawag niya kay Jesus? Son of David, anak ni David. Ano ang ibig sabihin nun? Naniniwala siyang si Jesus ang Mesiyas. Samantalang yung mga Pariseo, mga Eskriba, those who are experts in the Jewish religion, they failed to recognize Jesus as the Messiah. Then this outsider, this woman that they call dog, recognizes Jesus as the Son of David. Kinikilala ng babaeng ito si Jesus bilang anak ni David, bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas. And that is the second message of our gospel today. That it is not enough for God's heart to be open to us. We have to open our hearts to God. Hindi sapat na buksan lang ng Diyos ang kanyang puso para sa atin. Dapat din maging bukas ang puso natin para kay Jesus. Ang taong nananampalataya, bukas ang puso sa Kanya. Hindi sarado, hindi maipilit, yung gusto ay maipilit sa Kanya. Meron kasing ibang mga tao, kapag nagdasal sa Panginoon, ora mismo, kung ano yung gusto niya, yun dapat ang ibigay ng Diyos sa Kanya, na para bang may patago sa Kanya ang Diyos. We demand so much from God as if we are God. And our hearts are closed because we only want the results that we expect from our prayers. And what happens? We become frustrated. Nalulungkot tayo kapag feeling natin hindi dinidinig ng Diyos ang dasal natin. Bakit? Kasi para sa'yo, hindi answered prayer kapag hindi eksakto yung ibinigay ng Diyos sa'yo ayon sa gusto mo. Gusto mo 1,000,000? Kapag hindi 1,000,000 ang dumating sa'yo, feeling mo hindi galing sa Diyos yon at feeling mo hindi ka pinansin ng Diyos. Kapag 500,000 lang ang dumating. But look at the faith of this woman. Are you listening to me? This woman even said, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. Even the scraps, kahit yung mga tira-tira, kahit yung maliit, kahit yung mumo o mugmog, kung yun ang kalooban ng Panginoon, tatanggapin niya yun. Dahil palagi at lagi, ang kalooban ng Diyos ay mas maganda at mas mabuti kaysa sa gusto at kaysa sa kalooban natin. Do I hear an amen? Maging bukas ang puso natin kasi baka may pagpapala namang dumarating. Pero hindi mo nakikita dahil ang gusto mong makita ay kung ano lang yung ine-expect mo.
Pero kung minsan ang ibinibigay ng Diyos, hindi kung ano yung gusto mo, hindi kung ano yung expectation mo, kundi kung ano talaga yung kailangan mo at kung ano yung makabubuti sa iyo. Malaki man yan o maliit, kapag galing sa Diyos, tsak na yan ay papuntang langit. Tsak na yan ay para sa iyong ikabubuti. I am not saying that you have to settle for less. I'm not saying na mag-settle ka na lang for less. Of course, dream big. Kung magdadasal ka na lang din, itodo mo na ang dasal mo. Pero kapag mag-e-expect ka, huwag mong i-expect eksaktong-eksakto kung ano yung gusto mo. Buksan mo ang puso mo sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Do I hear an amen? Kaya huwag mo rin ikukumpara yung laki ng biyayang tinatanggap mo sa biyayang tinatanggap ng iba. Yung iba nalulungkot, tanong niyo sa akin, bakit? Buti pa, Father, yung kapitbahay ko may bagong ref. Buti pa, Father, yung kapitbahay ko may bagong TV. Sabi ko naman, matuwa ka yung kapitbahay mo may bagong ref. Tanong niyo sa akin, bakit? At least hindi makikitago sa'yo ng tusino. Matuwa ka na yung kapitbahay mo may bagong TV. Tanong mo sa akin, bakit? At least walang makikinood sa inyo. Kasi may sarili na sila. You see, may mga blessings din naman na dumarating sa'yo, pero bakit ka nalulungkot? Kasi hindi ka nakukontento hanggat hindi mo nakukuha kung ano yung gusto mo. Kahit may ibinigay na sa'yo ang Diyos, ayon sa kailangan mo at ayon sa kung ano yung makabubuti sa iyo. Our story ends today. This woman got what she wanted for her daughter. Ang ending ng kwento natin ngayon, nakuha din ng babaeng ito kung ano yung gusto niya mula kay Jesus. Pero hindi lang yung babae ang may nakuha mula kay Jesus. Si Jesus, nakuha niya kung ano yung gusto niya mula sa babae. And what is that? Unwavering faith. Minamahal ko mga kapatid, akala natin tayo lang ang may kailangan sa Diyos at tayo lang ang may hinihintay mula sa Kanya. Ang totoo, may kailangan ding makita ang Diyos sa iyo. May gusto rin ng Diyos mula sa iyo. At ito yung pananampalataya ng kagaya ng sa babaeng ito. Isang pananampalataya na bukas ang kalooban sa Diyos. Hindi ayon sa kung ano ang gusto niyang makuha, kundi kung ano ang ayon sa gusto ng Diyos na mas maganda para sa Kanya. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.